Hello everyone! Welcome na naman dito sa aking YouTube channel. And today's vlog, i-share ko sa inyo kung ano nga ba yung iba't ibang reason kung bakit nade-decline ang ating loan application sa bangko. So, naging loan agent po kasi ako. Marami akong client na na-decline din ang kanilang loan application dahil sa iba't ibang reason. Pero bago ang lahat mga beshies, ako po ay nagpapag-giveaways ng cellphone. At ini-announce ko po yung winner every 25th of the month. Kaya mag-subscribe ka na nga po para makasali ka sa ating pa-cellphone giveaways. Ang unang-unang mga beshies, based sa mga napansin ko na reason kung bakit na-decline ang ating loan application ay kapag meron po tayong negative credit history. Ito po yung tipong may mga utang ka sa ibang bangko na matagal na at hindi mo nababayaran, or yung tipong umutang ka then, inabot na ng ilang buwan, tas hindi ka pa nakakabayad doon sa nag-post due na babayaran natin. Kapag inabot ng 3 months, kunwari, meron kang monthly amortization na babayaran nga po noong February. And then, hanggang ngayon, hindi ka pa nakakabayad, for sure talaga na na-submit na yung pangalan mo or yung account mo sa CMAP. Yung CMAP po ay ito yung samahan ng iba't ibang mga bangko na kung sakali na umutang kahit sa ang bangko man yan. Pero may history ka sa isang bangko, talagang hindi maaprubahan ng inyong loan application. Kasi nga po, meron itong tinatawag or meron tayong tinatawag na CMAP na samahan nga po ng iba't ibang mga bangko na kung sakali hindi maganda yung pagbabayad natin doon sa isang bank ay naire-report po yung name natin, yung account natin sa CMAP. Kaya, kung sana may record ka na before sa isang bangko or maaring sobrang tagal na hindi ka pa nakakabayad or nagkaroon na lang kayo ng arrangement doon sa bangko na pinagkakautangan mo, nabayaran mo naman pero lagi kang pumapalya sa inyong pagbabayad ng utang sa isang bangko, then after ilang taon, naisipan mo na gusto mong itry na umutang sa isang bangko naman. Makikita pa rin po yung negative history natin doon sa nautangan natin before. Okay? Kaya talaga, madedecline ang ating loan application. Pero, merong remedyo ito mga beshies. Kung sakali na meron ka ng negative credit history, nabayaran mo naman, natapos mo na nabayaran, ay manghingi ka po or kumuha ka ng clearance certificate. Para kung gusto mong umutang sa ibang bangko naman, yung mga requirements na isasubmit natin, i-attach mo yung clearance certificate na yon para may chance na maaprubahan ng inyong loan application. Pero, may malaking pero pa ito mga beshes, di ba? Nakakalokang sakit sa ulo pala talaga kapag meron tayong negative history. Kaya ako sinasabi ito para at least magkaroon kayo ng idea. Pero may malaking pero nga, di ba? Kahit meron kang clearance certificate, kung napakarami naman yung pinagkakautangan mo before, like 3 yung meron kang negative credit history or 4. Tapos, kahit nakakuha ka ng clearance certificate doon sa 4 na yon or sa 3 nautangan mo na bangko before, kahit i-attach mo yon, possible po talaga na hindi pa rin maaprubahan ng ating loan application. Kasi syempre, iisipin nung panibagong bangko na utangan mo, kung sa 4 na bangko na ito ay paulit-ulit na hindi maganda yung pagbabayad niya, na lagi na lang delay or lagi na lang inaabot ng ilang buwan bago magbayad, for sure gagawin niya din sa bagong utangan niya. Kaya negative talaga yun. Sakali na utang tayo, make sure na lang po talaga na magbabayad po tayo on or before yung due date para hindi masira ang ating pangalan. Pero kung isa lang naman yung nautangan mo na may negative credit history, possible pa na maaprubahan ng inyong loan application. So, may mga nagtatanong kasi sa akin before, Miss Yana, sinabit ko naman lahat yung 4 na clearance certificate, bakit hindi pa rin naaprubahan yung loan application ko? So, hindi pa rin kasi talaga maganda yung paulit-ulit na hindi maganda yung payment natin dun sa mga previous na nautangan natin. At ang pangalawa mga beshes, na ilan sa mga reason kung bakit na-decline ang ating loan application ay kapag yung income natin or sa tingin ni bangko, hindi kasya yung monthly income natin para bayaran yung possible na magiging monthly amortization nyo nga. Okay, so ano nga ba yung halimbawa nito? May nakita ka sa isang bangko na ang nakalagay na eligibility criteria pagdating sa sahod ay 15,000 pesos lang. So, kahit sabihin natin na pasok yung sahod mo kasi sumasahod ka naman ng 18,000 or 19,000. Kahit pasok yung sahod mo doon sa eligibility criteria, pero doon mo silagay mo sa application form na yung present home address mo ay sa Binangonan, halimbawa lang to ha,
or sa Cavite, tas ang trabaho mo ay sa Pasay, then araw-araw ka na nagko-commute, ito-total po ni bangko or nagawa yung bangko ng sarili nilang computation. Magkano kaya yung pamasahe nito araw-araw, back and forth. Tapos, meron ka pang nilagay na 2 dependent. So, isipin din ni bangko, magkano kaya yung gagastusin niya doon sa 2 dependent niya every month. Meron ka pang nilagay na nagbo-boarding ka, nagre-rent ka lang. Magkakaroon na naman ng computation yung bangko. Magkano kaya yung pambayad nito sa kanyang boarding or sa kanyang nirerentahan every month. At syempre, itotal nila lahat yung possible na expenses mo every month. At kung sa tingin nila, yung natitira sa sahod mo or dun sa kita ng business mo ay hindi kayang bayaran, yung possible nga po na magiging monthly amortization mo, talagang ide-decline nila ang inyong loan application. Kaya ko sinasabi, itong mga iba't ibang reason or possible na reason kung bakit na-decline ang inyong loan application. Kasi kapag nag-apply kayo or umutang kayo sa bangko, then sa agent po kayo nag-submit, once na na-decline kasi ang loan application natin, ay hindi po pwedeng mag-disclose yung agent sa inyo kung ano yung reason. Kasi naman, yung bangko din, hindi din po nagdi-disclose ng reason sa ahente kung ano yung dahilan nga ba kung bakit na-decline yung application ni client. Kasi nga po, napakahigpit yung mga bangko pagdating sa privacy ng isang kliyente, kaya hindi sila basta-basta nagdi-disclose ng dahilan kung bakit nade-decline ang loan application ng isang client. At minsan, nade-decline ang ating loan application kung hindi naman ganun kataasan yung sahod natin, tas napakalaki yung gusto mo na utangin. Halimbawa, sumasahod ka lang ng 20,000 pesos, then ang gusto mong utangin ay 500,000 pesos or 1 million. Parang yung sahod natin, di ba, hindi pa kayang mag-monthly doon sa possible na magiging monthly amortization natin kahit pa sabihin natin na 36 months to pay. Parang hindi pa rin kaya kung 20,000 lang yung sahod natin. Kaya kung manghiram kayo or subukan yung umutang sa mga bangko, usually po ang naaprubahan ay 3 to 4 times ng basic monthly salary. So for example, sumasahod ka ng 20,000, i-times 3 mo lang yan or times 4. Pero minsan mas mababa. Okay? Minsan kahit 20,000 yung sahod mo, i-approve lang ay 40,000, ganyan, 35,000. Or subject pa rin sa policy and approval ng bangko na inuutangan nyo. Ano pa? Hindi natin na-meet yung basic application na requirements. So, example, yung isang bangko, ang eligibility criteria nila pagdating sa edad ay 21 hanggang 60 years old lang. Pero ang edad mo ay 18 years old ka lang or nasa 65 ka na, hindi ka talaga pasok doon sa eligibility criteria, kaya madedecline po talaga ang ating loan application. At syempre, kung sinabi na Filipino citizen na nandito lang sa Pilipinas, pero ikaw, banyaga, talagang hindi pa-aprobar ng ating loan application kasi nga po yung sa eligibility criteria and qualifications, dapat Filipino citizen at nakatira dito sa Pilipinas. Kung ano lang po yung eligibility criteria and qualifications ng isang bangko, yun po yung susundin. At alam nyo ba, ang isa sa mga reason kung bakit na-decline ang ating loan application ay kapag incomplete or incorrect yung mga nilagay nyo sa application form. For example, yung nilagay ni client sa application form ay hindi tugma doon sa mga nasabi niya during the CI. So, possible po talaga na ma-decline ang ating loan application kasi magkakaiba or iba-iba yung mga sinasabi natin. So, parang nawalan na ng kredibilidad. Hindi na siya accurate. So, possible po na ma-decline ang ating loan application kapag ganun po. So, meron lang akong i-share sa inyo na ibang tips, okay, na based lang din sa experience ko as a loan agent before. Kung sakali na mag-apply kayo ng loan or utang kayo sa mga bangko, make sure lang mga beshies ko na ilalagay nyo doon sa application form kung ano yung best time na pwede kayong matawagan. Kasi alam nyo ba, nade-decline ang ating loan application. Paulit-ulit kang tinatawagan ng bangko or nung representative ni bangko, pero hindi ka sumagot. Ang ginagawa kasi ng mga bangko, 3 beses isang araw nila tatawagan si client. Then kapag hindi sasagot si client, isi-set aside nga po nila yung loan application mo, then mag-proceed na sila sa susunod na nag-apply. So, kung laging ganun yung nangyayari na tuwing tatawagan ka, hindi ka available,
ay talagang possible na ma-decline ang ating loan application. Kaya make sure kung gusto nyong umutang sa mga bangko, doon pa lang sa pag-fill up natin ng application form, ilalagay nyo na, note, best time to call. Kasi may mga ibang application form na wala pong nakalagay na best time to call, diba? So, inote nyo lang, doon sa form na best time to call, halimbawa 12 o'clock to 1 p.m. lang, ilagay nyo yon at make sure na talagang available kayo sa time na yan. Kasi kung tinawagan kayo ng representative nga ng bangko na inuutangan nyo ilang beses na pero hindi pa rin kayo sumasagot, possible po talaga na mag-fall ng declined or ma-declined na talaga ang ating loan application. And kung uutang lang din kayo para mapabilis ang pag-process ni bangko ng inyong loan application, inform nyo na yung HR or kung sino yung pwedeng matawagan sa office nyo na tatawag po si ganitong bangko, sana po masagot nyo or pakisagot na lang po. Minsan naman ang ginagawa ni bank, kung sakaling hindi matawagan yung HR, nag-email po sila. Kaya make sure na kapag mahirap matawagan yung HR nyo, magbigay na lang po kayo ng email address. Pero dapat yung email na ibibigay din po natin ay corporate email. May mga companies naman kasi talaga, yung mga private companies, lalong-lalo sa mga call center, yung mga IT companies na di sila masyado sa landline or gumagamit ng landline. Usually for more on email. Kaya make sure, kali mahirap matawagan yung HR nyo sa landline, ay magbigay na lang po kayo ng corporate email. Sa corporate email din po hindi pwede yung, for example, nagtatrabaho ka sa Concentrix, tapos at gmail.com yung nakalagay sa email. Dapat at concentrix.com. So, yan lang mga beshies, yung mga basic tips na ma-share ko sa inyo. At sa mga susunod na videos, kung may mga katanungan pa po kayo, ay pwede nyong ilagay nga sa comment section. Then, sasagutin po natin yan isa-isa. Thank you guys at see you on my next vlog. Bye-bye!